May mga biyayang dumarating ng hindi mo hinihingi at may mga tanong na unti-unting bumibigat sa puso kapag wala kang kasagutan. Sa ikalawang yugto ng kwento ni Ian, sisilip tayo sa mga lihim na nagsimulang gumalaw sa likod ng katahimikan, mga pangyayaring akala niya ay para sa kabutihan pero unti-unting magbubukas ng mas malalim na katotohanan. At ngayon, tara, simulan na natin ang kwento. Kuya Will, pagdating ko sa third year high school, sanay na akong mamuhay ng mag-isa. Si nanay naman, todo kayod sa abroad para matupad ang pangarap naming makaipon. Doon kami pareho nakatutok sa kinabukasan. Pero bigla akong nagtaka. Yung simbahan na tinutuluyan namin, bigla na lang may solar panels. Tapos, sa kwarto ko, may bagong aircon at pinalitan pa ang lumang higaan. Nagulat ako. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang mga biyaya. Hanggang sa kinausap ako ng mag-asawa, si Pastora at ang asawa niya. Ian, anak, sa darating na Sunday may bisita tayo. Pwede ka bang umattend? Sagot ko. Opo naman, Pastora. Dumating ang Sunday. Akala ko regular lang na Sunday service. Pagkatapos ng gawain, nagsiuwian na ang lahat pero may ilang naiwan. Sabi ni Pastora, doon tayo sa likod, Ian. May gusto lang sanang makausap ka. Tahimik lang ako. Pinili kong makinig. Pagdating namin sa bahay nila sa likod ng simbahan, may dalawang lalaking nandoon, pareho naka-uniforme. Nabasa ko sa suot nila, tila galing sila sa isang opisyal na ahensya. Maayos silang magsalita at hindi intimidating. Okay ka lang ba dito, Ian? Hindi ka ba nababagot? Tanong nila. Sagot ko naman, basta po may tunog sa paligid at may pagkain, okay lang po ako. Tapos may kinuha silang konting sample, buhok, dugo at nails. Ipinaliwanag nila agad. Huwag kang mabibigla, Ian. May instructions kasi mula sa taas. Hindi ito para sa kaso o problema, kundi para makatulong sa'yo, lalo na sa pag-aaral mo. Tumango lang ako. Medyo kabado, pero nagtanong ako. Sir, baka po makulong ako. Hindi po ako sangkot sa anumang gulo. Tahimik lang po ako, kahit marami akong dinadala sa puso. Mas gusto ko po yung mag-isa. Si nanay po, nasa abroad. Napangiti lang sila. Sabi ng isa, Ian, alam namin ang pinagdaanan mo. Huwag kang matakot. Ligtas ka. Wala kang dapat ipag-alala. Pagkaalis ng dalawang bisita, naiwan ako sa loob kasama ang mag-asawang Pastora. Tahimik lang ako habang nag-iisip. Pagkaalis nila, agad akong tumawag kay nanay. Kinuwento ko ang lahat. Napatawa lang si nanay sa kabilang linya. Anak, baka may magandang dahilan kung bakit nangyayari yan. Basta manalig ka lang. Lumipas ang mga araw at buwan at mas naging maayos ang takbo ng buhay ko. Sa tulong ng simbahan at ng pastora, naging mas secured din ang tinutuluyan ko. Naglagay sila ng CCTV sa kwarto ko para masigurong ligtas ako habang mag-isa. Kahit may cellphone ako na hindi ako mahilig sa social media, mas pinili kong ituon ang oras ko sa pag-aaral. Minsan, sabi ni nanay sa tawag, Anak, gawa ka kaya ng Facebook account? Para malibang ka naman, hindi lang puro sounds at music. Sagot ko, Nanay, baka kung ano-ano pa ang makita ko roon, kaya hayaan na lang muna. Napatawa si nanay. Kalma ka lang, anak. Darating din ang araw na ikaw ang magiging inspirasyon ng marami. Ikaw ang magiging pinag-uusapan, pero sa maganda at maayos na paraan. Sagot ko sa kanya, sabay tawa. Nanay, baka ikaw ang may tinatago dyan, ha? Huwag mong kalimutan usapan natin. Walang iwanan. Napatawa si nanay at sinabing, meron lang nagpaparamdam. Hiwalay naman na siya sa asawa at matagal na naming kakilala. Pero ikaw pa rin ang priority ko. Sagot ko, ikaw ang bahala, nanay. Basta tandaan mo,
tayo lang ang may tunay na laban sa buhay na to. Kuya Will, dahil sa pagiging mag-isa ko, doon ko mas naayos ang mga plano ko sa buhay. Lahat ng pangarap ko, unti-unting nabubuo sa katahimikan ng gabi at sa lakas ng loob kong buuin muli ang sarili ko. At nang dumating ang 4th year high school, akala ko magiging tahimik lang ang lahat. Pero isang araw, sabi ni nanay sa tawag niya mula abroad, "Anak, uuwi ako sa graduation mo. Pangako yan, Ian." At doon nagsimulang muli ang pag-ikot ng mundo ko. May mga gabi na nakakaramdam ako ng kaba. Parang may mga taong umiikot sa paligid ng church. Hindi ko alam kung bakit. Pero may kakaibang pakiramdam. Lunes ng umaga, nakabihis na ako papasok sa school. Paglabas ko sa gate ng church, may nakapark na kotse sa tapat. Nandoon si Pastora. Bati ko sa kanya, "Good morning po, Pastora. Papasok na po ako sa school." Pero bago pa ako makalakad palayo, may bumaba mula sa sasakyan. 2 lalaki. Narinig ko ang isa sa kanila na binanggit ang pangalang Mr. Meller. Napalingon ako. Hindi ko kilala ang pangalan. Lumapit si Pastora, inakbayan ako, at mahinahong nagsabi, "Tara, anak, pumasok muna tayo. May pag-uusapan tayo sandali." Pumasok na rin ang sasakyan sa loob ng compound, binuksan ang gate. Pagdating sa loob ng bahay, pinaupo ako ni Pastora. Sabi niya, "Ian, huwag kang mabibigla. May ipapakilala ako sa'yo. Sana handa ka na." Kinabahan ako. Hindi ko maintindihan pero parang nanginginig ang tuhod ko. Sabi pa ni Pastora, "Anak, huwag kang matakot. Sagot to sa mga dasal natin." Tinawag niya ako, "Tara, labas tayo sa kwarto mo. Tibayan mo ang loob mo." Paglabas ko, nakita ko sa lamesa ang isang lalaking matangkad, maayos ang bihis, at nakangiti. Tahimik lang ako. Tiningnan ko si Pastora at nagtanong, "Pastora, sino po siya?" Sagot niya, "Ian, siya ang biological father mo. Naalala mo nung kinunan ka ng dugo at sample ng buhok? Siya ang dahilan kung bakit." Nanlumo ako. Parang bumigat ang dibdib ko. Bigla akong umupo at napahagulgol. Ang unang nasambit ko, "Nanay, nasaan ka? Kailangan kita ngayon." Sabi ko pa, "Pastora, ilayo niyo ako sa kanya. Hindi ko po siya kilala." Tahimik si Pastora. Hinawakan niya ang balikat ko at mahinahong nagdasal. Bigla kong narinig ang boses ng lalaki. Kalmado, may lambing. "Anak, sige lang. Ilabas mo ang nararamdaman mo. Handa akong makinig." At doon na ako tuluyang napaiyak, Kuya Will. Parang bata. Parang naipon ang lahat ng bigat ng mga panahon sa isang sandaling iyon. "Kuya Will," sabi ko kay Pastora, "bakit ako itinanim sa lupa ng pighati? Bakit sa mundong ito ako isinilang? Isang mundong puno ng hinagpis, takot at pag-iisa. Bata pa lang ako. Ramdam ko na ang pagiging ibang-iba. Wala akong kakampi, Kuya Will. Sa lahat ng sulok ng buhay ko, tila laging ako lang mag-isa. Walang gustong umunawa. Walang gustong tumayo sa tabi ko. Ang tanging sandigan ko lang ay si Inay. Pero lumaki akong uhaw sa kalinga ng isang ama. Palagi kong iniisip, kung nandito lang sana siya, baka may lalapitan ako. Baka may magtatanggol sa akin. Sanay na akong matawag ng kung ano-ano. Sanay na akong mamaliitin. Pero ngayong matanda na ako, natutunan kong lumaban. Ngayon, kaya ko nang itayo ang sarili kong pangalan kahit hindi ako kinilala noon ng kahit isang tao sa lipunan. At ngayong biglang may humarap sa akin, sinasabing siya raw ang ama ko. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Parang ang bigat-bigat. Ang dami kong tanong. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon pa? Napaluhod ako. Napayuko. Inuntog ko pa ang noo ko sa pader sa sobrang bigat ng damdamin. Sabi ko, "Pastora, alam niyo ang lahat. Alam niyo kung paano nila sinira ang pagkatao ko. Kung gaano ako nasaktan.
at kung ilang taon ko kinimkim lahat. Wala akong ibang masumbungan kundi ang sarili ko. Minsan nga naiisip ko, buti pa siguro kung hindi na lang ako ipinanganak. Sa sobrang sakit ng loob ko, napaiyak ako ng malakas. At sa gulat ko, niyakap ako ng lalaki sa harap ko. Yakap na mahigpit, hindi ko inaasahan. Narinig ko siyang nagsabi, "My boy, I'm sorry. Please forgive me. Patawad sa lahat." Doon na ako napaiyak ng todo. Parang bata, Kuya Will. Parang sa isang iglap, bumalik ako sa pagiging sanggol na naghahanap ng kalinga. Habang yakap ko siya, napatingin ako sa mukha niya. At sa kauna-unahang pagkakataon, may narinig akong mga salitang paulit-ulit. "My boy, my son?" Sabi ni Pastora habang lumuluha rin. "Ian, anak, salamat. Salamat sa pagbubukas ng puso mo. Ngayon, pwede kayong mag-usap. Huwag kang matakot." Tumango lang ako. Sabi ng papa ko, "Ian, my boy." Itinaas niya ang damit niya at ipinakita ang tattoo sa dibdib niya. May pangalan ako roon. May larawan naming dalawa. Tapos kinuha niya ang wallet niya. May pinakita siyang luma ng larawan. At nang makita ko, grabe, kamukhang kamukha ko siya. "Kuya Will," matapos ang matagal naming pag-uusap ng papa ko, bigla siyang nagsabi, "My boy, pwede ka bang sumama sa bahay ni Papa?" Medyo nagulat ako. Sabi ko, "Hindi ko po alam, sir." "Papa," napatawa siya. "Hey, don't call me sir. I'm your papa." Sabay gulo sa buhok ko. Parang lumambot ang puso ko sa sandaling yon. Habang nagkakagaanan na kami ng loob, may dumating na merienda. Ramdam kong namumugto ang mga mata ko kakaiyak. Sabi ko kay Pastora, "Bukas na lang po ako papasok sa school." Sagot niya, "Anak, nakatawag na ako sa principal mo. Naiayos ko na. Magpahinga ka muna." Sumama ako sa papa ko, Kuya Will. Pagbaba namin ng kotse, inalalayan ko siya. Napansin ko, panay ang titig niya sa akin. Sabi niya, "Anak, grabe. Ang pogi mo. Parang nakikita ko ang kabataan ko sa'yo. Daig mo pa ako, may blue eyes ka pa." Sabi niya, "Yun ang namana mo sa lolo mo." Blue eyes din siya. Pagpasok namin sa bahay nila, napamangha ako. Ang laki, ang ganda, tahimik, parang ibang mundo. "Papa, nasan po ang mga magulang nyo?" Sabi niya, "Si papa ko matagal nang pumanaw. Si mama ko, yung lola mo, nasa Amerika." Tapos sabi pa niya, "Alam mo ba, kanina pa tayo pinapanood ng lola mo. Excited siyang makilala ka." Nagulat ako, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam ko. Sabi pa niya, "Anak, huwag kang mahiya. Ang bahay na to, iyon na rin." Mag-isa lang ako. Akala ko nga noon, hindi na ako magkakaroon ng anak. Pero heto ka, at hindi lang basta anak, isa kang biyaya. Kuya Will, sinimulan niyang ikwento ang buong buhay niya, kung paano siya nakapagtayo ng mga negosyo, kung gaano siya naging abala sa buhay abroad, at kung paanong kahit nasa layo siya, palagi siyang nanalangin na sana may isang araw, may mahahanap siyang anak. Ibinahagi niya na isa siya sa mga may pinakamalaking bahagi sa isang kilalang kumpanya ng solar energy, ang Auction Solar System. 84% ng shares, anak, akin, sabi niya. At kung ano man ang meron ako ngayon, gusto kong ibahagi sa iyo. Kuya Will, lumipas ang mga araw at buwan. Sa bahay ng papa ko na ako tumira. At mula roon, unti-unting nag-iba ang takbo ng buhay ko. Masasabi kong bigla akong lumundag mula sa hirap patungo sa ginhawa. Pero syempre may pagkakakulit din si Papa. May pagka-joker, parang si Ken Koy sa mga galaw at biro. Noong malapit na akong magtapos ng high school, 2 buwan na lang sana, bigla siyang muling bumalik sa Amerika. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Parang bata akong nagwala. Sabi ko sa kanya, "Isa kang mapaglinlang. Sana hindi ka na nagpakilalang ama kung iiwan mo rin ako."
Kung hindi ka babalik, lalayas ako sa bahay na to. Sanay naman ako sa hirap. Habang umiiyak ako, ramdam ko yung bigat sa puso ko. Pero sagot ni Papa, "Anak, napakasarap sa pakiramdam na may naghahanap na sa akin. Hindi pa ako nakakaalis, gusto ko na agad bumalik. Trust me, uuwi ako bago ka magtapos. May kailangan lang akong ayusin sa Amerika." Importante to. Kuya Will, pagbalik ni Papa, mas tumibay ang samahan naming mag-ama. Unti-unti, nabuo yung pagkatao ko. At si Nanay, ibang-iba na rin ang saya niya. Sabi niya sa akin, "Anak, siguro naman, pwede na akong umibig ulit. Natupad ko na yung matagal kong pangarap na mapalaki ka ng maayos, ligtas at puno ng pagmamahal. 'Di ba sabi ko sa'yo, lahat ng bagay may dahilan. Ngayon, bilang ganap na tao, oras na para humakbang ka patungo sa sarili mong laban." At dito na pumasok ang isa sa pinakamabigat na revelasyon, Kuya Will. Sabi ni Nanay, "Anak, may sasabihin ako sa'yo. Alam mo bang dalawa sa mga taong gumawa ng masama sa'yo, nandito na rin. Anak sila ni Tito Choy mo, ang kinakasama ko ngayon. Si Tantan, bunso ni Tito Choy, at si Leo, anak niya sa unang asawa. Kaya wala silang alam sa plano ko. Akala nila, nakalimutan mo na ang lahat. Pag nakapaghiganti ka na, hindi sa dahas kundi sa tagumpay at katotohanan, doon ko masasabi sa sarili ko na may hustisya. Si Oliver naman, singer sa isang club. Part-timer lang siya sa Auction Solar System. Si Joel, nasa auction din nagtatrabaho. Anak, simulan mo na ang plano mo. Kapag kinasal na kami ni Tito Choy, gusto ko, andito ka. Sa paningin ng iba, isa ka pa ring janitor sa Maynila. Walang ibang may alam sa totoo mong pagkatao." Kuya Will, sabi sa akin ni Papa, "Anak, ngayon ay isa ka ng professional at legal stockholder katulad ko. Ngayon, malaya ka nang ipakita na malayo na ang narating mo." Sagot ko sa kanya, "Pa, alam mo ba, lahat ng nanakit sa akin noon, nagtatrabaho ngayon sa Auction Solar System." Napatingin si Papa at ang tanging sagot niya, "Good. Magandang pagkakataon yan. Makuha natin ang impormasyon ng malinis. Kilala sila ng asawa ni Pastora. Siya ang makakatulong natin." Sabi ko, "Papa, ayokong gumawa ng gulo. Pero gusto kong makuha ang hustisya ng maayos, marangal. At sana, wag mo muna sabihin na nagtatrabaho na rin ako sa auction. Gusto ko tahimik lang. Ayokong pag-usapan agad ang pagbabalik ko." Sagot ni Papa, "Deal, my son. Alam ko ang nilalaman ng puso mo." Isang araw, bandang 10:00 ng umaga, break time ng mga empleyado, nagpunta si Papa sa field kung saan tinetest ang mga solar panels. Malawak ang lugar at malaya ang mga tao, kwentuhan, tawanan at may halong kaswal na biruan. Habang nasa kantin siya, tumawag siya sa akin, "My boy Ian, punta ka rito. May paborito mong dinuguan at puto dito. Bilisan mo, baka maubusan ka." Excited ako. Kaya nagbihis ako ng casual. Simpleng polo at jeans lang. Pagdating ko sa field, habang naglalakad ako, napansin kong maraming tao ang napapatingin. Naririnig ko pa ang mga bulungan, "Uy, sino yon? Artistahin na. Kamukha ni Makisig. Ang linis ng porma." Paglapit ko sa mesa ni Papa, napansin ko ang mga dating kaklase ko, kasama pa mismo ang mga taong minsang naging dahilan ng sakit ko. May biglang nagsalita, "Aba, hindi ba yan si Ian? Yung dati nating kaklase." Si Ian yun ah." Yung biglang naputol ang tawanan. Anak ng buhuraw dati. Anong ginagawa niya rito? Pero hindi ko sila pinansin. Tahimik lang ako. Ngumiti lang ako ng magaan. Diretso lang sa upuan katabi ni Papa. Maya-maya, lumapit si Joel. Isa sa mga taong nanakit sa akin noon. Mayabang ang dating niya. "Uy, Ian, anong ginagawa mo rito? Tabi ka pa sa Amerikano ah. Ang ganda ng porma mo ngayon." Tahimik pa rin ako. Walang sagot. Wala ring galit sa mukha ko. Kalmado lang.
At doon sinabi ni Papa habang nakatingin sa kanila, "My son, this place is toxic, but your presence here brings change. Kaya hayaan mo na sila." Nang umalis kami ni Papa sa auksyon, diretso lang ang lakad ko. Wala akong nilingon. Tahimik lang. Bit-bit ang dignidad at katahimikan. Maya-maya, mula sa likod, narinig ko ang isang sigaw. "Uy, Ian, buhay ka pa pala. Akala namin." Tawanan. Pero hindi ko na pinansin. Hindi na ako yung dating Ian na madaling masaktan sa bawat salita. Pagdating namin sa opisina, dumiretso si Papa sa general manager. Tahimik siyang nagsalita, pero ramdam ko ang bigat ng kanyang mga sinabi. Kinabukasan, lahat ng mga sangkot sa pananakit, pati na rin ang mga tumawa at nambastos, isa-isa silang pinatawag sa gate. Bawat isa, binawi ang ID. Bawat isa, may natanggap na sulat mula sa admin. Letter of Unprofessional Misconduct. 2 buwan silang walang pasok, walang sweldo. Pinagpahinga ng kumpanya bilang bahagi ng internal investigation. Gabi na, tumawag si nanay. "Ian, anak, may balita ka ba? Nagkakagulo dito sa kumpanya." "Bakit po, nanay?" "Aba, 47 katao raw ang pinauwi. Hindi nila alam ang dahilan. Ang sabi pa, tanging si Mr. Meller lang ang makakapagbalik sa kanila sa trabaho." Napatawa na lang ako nang marinig yon, Kuya Will. "Ian, anak, mga regular pala sila. Wala raw maisagot ang mga guard kung bakit nangyari yon." Lumipas ang 1 buwan at 1 linggo. Natuloy na rin ang kasal ni nanay sa dati niyang kababata. Nagulat pa ako sa tawag niya. "Anak, parang nakalimutan mo yata ang kasal ng nanay mo, ha?" "Nanay, papunta na ako. Siyempre hindi ko makakalimutan yan. Usapan natin yan." "Ian, andito silang lahat. Alam nilang darating ka. Kasal ko ito, anak, sa wakas." "Nanay, excited na akong makita ang bagong bahay mo. At syempre, ang babaeng nagbigay ng buhay sa akin." Sagot ni nanay, sabay tawa. "Sus, lambing mo talaga, anak." Dito nagtatapos ang episode 2. Mula sa batang walang alam sa sariling pinagmulan, si Ian ay naging lalaking may pamilya, may dignidad, at may kapangyarihan na ipagtanggol ang sarili. Ang mga taong dati na nang alipusta, nanakit, at nang bully sa kanya, ngayon ay nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Pero hindi siya gumanti sa galit. Gumanti siya sa katahimikan, sa karakter, at sa tagumpay. At sa nalalapit na kasal ng kanyang ina, muling magtatagpo ang lahat ng tauhan ng nakaraan. Doon magsisimula ang tunay na pagsubok kung paano niya haharapin ang mga taong sumira sa kanya. Ngayong siya na ang may hawak ng lahat. Pero may mas malalim pang lihim na naghihintay. Abangan ang huling episode. Salamat sa pakikinig, hanggang sa muli.